Mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo na lagi kong sinasabi sa mga tao, particularly yung malalapit lang sa akin and sa social media rin, parang nasabi ko na rin na the more na marami kang nalalaman, the more na umangat yung estado mo sa buhay, the more that you understand na wala ka palang alam. Ibig sabihin, hindi naman siya wala kang alam literally, but you find everything na nalalaman mo is useless, meaningless, everything that you accomplish is useless and meaningless kapag hindi ito para sa Diyos. Pag hindi ito nagsiserve ng purpose. Or kapag ang purpose nito ay selfishness lamang, you will feel empty kahit gaano kadaming kaalaman yung magkaroon ka. Kahit gaano karaming pera yung mahawakan mo, it's empty. Kakaroon lang ng value yung pera mong marami kapag marami ka natutulungan. Pag marami ka napapasaya, pagka napapakain mo yung ng gusto niya yung anak mo, na ililibre mo ng gusto niya yung asawa mo, yung nanay mo, tita mo. Similarly, nakapanood ako ngayon ng isang quote na nagsasabi na kino-quote niya si King Solomon, na parang sinasabi ni King Solomon na nagawa ko na lahat, lahat na nagtanim ako ng maraming grapes, nag-establish ako ng maraming vineyards, ng maraming water reservoirs, ng maraming flock, nabusog ko yung mata ko sa lahat ng mga gusto kong tignan, 700 wives, 300 concubines. Siya yung greatest leader o pinakamayaman, makapangyarihang leader sa Jerusalem. Nalagpasan niya lahat ng dumaan before him. Pero it's meaningless. Ibig sabihin, kung ikokonsumo ka lang ng material ng mga bagay, mga tawag ng laman, mga sarili mo lang nakagustuhan, it's meaningless. Nothing will give you meaning. Kaya pala yung mga taong nagkakaroon ng anak, kunwari, nagkakaroon ng kahulugan ng ang buhay nila kasi nagkakaroon sila ng pinaglalaanan. Kung edad kasi ang pagbabasehan, pinaglalaanan mo yung magulang mo kunwari. Pero kung edad ang pagbabasehan, kadalasan nauuna sila sa'yo. At yung pinaglalaanan mo ng whatever, iniipon mong knowledge, wisdom, pera, properties, papasa mo yan sa anak mo. Traditionally, ganun eh. Or, wala ka man anak, ipapasa mo to the next generation. Someone na magtutuloy, magpe-preserve, magpoprotekta ng iyong kaalaman, wisdom, property, money, etc. So, legacy. Teachings. Diba? Madalas nating nakikita sa martial arts, minsan di niya na makaano-ano yung kanyang student, pero doon niya ipinasa lahat ng kanyang life wisdom, lahat ng kanyang learnings, lahat ng nalalaman niya. And even pati ari-arian niya, binibigay minsan doon sa mga walang anak, binibigay nila doon sa kanilang student. Kasi ganun lang tayo dito, dumadaan lang tayo, and everything that we accumulate, we pass on, or we give back, or the Creator takes back. It's just the way it is. Ganun lang siya. So the meaning of life is not in the accumulation of material things. Pero should you want to accumulate, para saan ba to? Ano bang purpose mo rito? Ano bang intent mo? Ano bang gusto mong gawin ng susunod na henerasyon dito? Ano bang, kung may anak ka, you should train your children pagyamanin yung iniwan para maraming matulungan. Para unang-una matulungan ng family, ma-provide ang family, makapag-provide sa family. Pangalawa, makatulong sa lipunan. Hindi ba ganun ang purpose eh? So anything, gaano mo man nakuha lahat ng material na iyong hinihiling, kung walang meaning, wala. Gaano man karaming, like for example, meron akong kilalang tao na napakarami niyang naging karelasyon na babae, sobrang daming babae, na nakapiling, natikman, na ano, pero wala yung meaning. Nagkaroon lang siya ng meaning nung nagkaroon siya ng anak. So, hindi ba? May purpose eh. May purpose na yung huling babaeng na natili sa kanya, doon siya magkakaroon ng supli. Doon siya bibiyayaan ng Diyos ng supling. So everything has a purpose. And the purpose should be for God. So all the glory to God, and let the mistakes remain mine and mine alone. And all the glory to God. Dapat ang mindset ganun. Para everything that you do, may meaning. May kwenta. God bless.